Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, was 9:10 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Din kaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isang kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw na kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday. Today is February 27, 2026. Mabiyan ini na ang ika-4 kag katapusan nga Biyernes karon nga bulan sang Pebrero tuig 2026. Sa kinaandan, mangin kaupod ninyo, tubtob alas 9:55 sa bunga aga, ako ang inyong alaga, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag subong sa aton mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sa isa ka maayong morning ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang programa Balita, Issue kag iban pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo. Subong sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga suki tag palamati. Kamusta ang langin na Pebrero sa inyo tanan? Daw kasan ulang kita bukas kag dagsug alaw sang bulan sang Pebrero. And here we are mga biyan counting the remaining hours sang ikaduha nga bulan sang Year of the Horse. Sa aton nga pagpangalagad subuyang Biyernes, pakigangutan naton mga biyan ang Negros Occidental Operation Center. Ini may kang tanan sa liwat nga paglupok sang bulkan kanlaon kagabi. Hinkakibot sang madamo nga residente ang gulpyada nga paglupok sang bulkan. Kag kung balikan naton sa nagligad nga simana, Webes man mga abyan sang nabalhag ang moderately explosive eruption sang amo nga bulkan. Ibalo naton with the Negros Occidental Operation Center kung kamusta ang nangin epekto sang sining moderately explosive eruption kagabi. May mga residente ba nga ginpang evacuate kag kung pila ka mga LGU ang nagpatuman sang pagsuspende sang klase.
Pero antes kita magpatpat sa ngaton sini nga mga balita gikan sa Negros Occidental, particularly mga biyan sa nangin epekto sang paglupok sang bulkan kalaon, maga-check anay kita sang latest update sa lakat sang panahon. Hibaloon naton with Pag-asa Iloilo abangin paniempo sa mga adlaw sang Biyernes. We're expecting the highlights man mga biyan sang Parao Regatta Festival this weekend. So hibaloon man naton ang mangin paniempo sa adlaw sang Sabado kag Domingo. Especially nga ang Parao Regatta Festival ang isa sa mga ginadugukan gid nga aktibidad diri sa syudad sang Iloilo. Kaupo naton karon mga biyan sa aton nga pagpangalagad sa piyak nga linya. We have Sir Charlie Depra sang Pag-asa Iloilo. Sir Charlie, good morning. Yes sir, mayong aga sa tanan nga tagpalamatay sa Radyo Pilipinas. Yari pinakauli nga lakat sang panahon karon nga adlaw, Pebrero 27, 2026. Easterly sa karon nagapikto sa bilog nga pungsod. Mga sini nga sistema, ang bilog nga Western Visayas, particular na syudad sang Iloilo, padayon maka-experience sa sangkon kaysa magalomon tubto magalomon nga kalangitan. Upon generally, fair weather kita magluwas lang sa mga isolated nga mga pagulan, pagpangilat pa nag-uop dala sang easterlies. May natubto makasarangan naman niya hangin, magaling namin hanasidlangan, magadala sa makanay tubto makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 24 tubto 32 sa degree centigrado. Adlaw, nagabot lang alas 6 kinasang aga, magatunod alas 5, 6:10 may karon sa hapon. Ikaw man ang pinakauling lakat sa panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, sir, we are expecting sang pagdinaguso o kuna pagdugok sa mga tumalanaw, mga bisita kag turista para sa Parao Regatta Festival this weekend. May we know, kamusta ang extended weather outlook sang Pag-asa Iloilo? Yes, base sa aton nga extended weather outlook within this weekend, generally, fair weather kita, wala man kita sang nasipatan ngayon na weather disturbance sa lodokon sa buwas ng PAR. Pero sa gihapon, may mga possibility lang o kung may mga isolated lang pagulan labi na sa hapon na gabi. Ayun. Sir Charlie, aside sila, no, ang kalaon liwat nga naglupok kahapon and people are worried kung posibleng magaluntad ang lahar bangod siyang posible madamol nga pag-ulan. May we know how big is the chance nga mangin maulanon ang Negros Occidental? Yes, so far base sa aton Doppler radars, nakita naton hulaman sa mga weather disturbance ang nagapikto sa karon labi na sa may Negros Island region. Generally, fair weather kita Ayun, for your time information, ginhatag sa Radyo Pilipinas, Sir Charlie Depra. Madamo gid nga salamat, Sir, kag padayon. Welcome sir, mayong aga sa liwan. There you have it mga biyan, ang aton sining Pag-asa Iloilo with Sir Charlie Depra sa pihak nga linya. Ang oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:18 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, sa aton nga pagpanumbalik, tunga naton nga malabot na ang aton nga koneksyon sa Negros Occidental Operations Center. Agod nga maistoryahan ang tuhoy sa nanging epekto sa paglupok sa bulkan kanlaon kagabi. Ang dugang nga mga detalye mga biyan, bantayan sa pagpanumbalik sang balita, issue, kagiban pa. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B,
mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Go and 1, 2, 3, push, pull, slide. Huh? Anong nangyari? In-overwork mo ata lahat ng gamit mo. Nakakasira na ito ng appliances. Maaari ka pa magdulot ng sunog. Mag-overtime pa ang gastos mo sa kuryente. Oh yeah! Para maiwasan ang kahit anumang sakuna, huwag pagsabay-sabayin ang mga nakasaksak, lalo kung magkakatabi ang mga ito. Mas mabuti na ang maingat. Be productive, not counterproductive. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Oh yeah! Work it, baby! Work it, baby! Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ayan, samut-saring impormasyon na naman ang dumadating sa'yo. Puro naman wit. Sa bilis ng panahon ngayon, mainam na maging mapanuri. Palaging tingnan kung galing sa mga opisyal na tanggapan ang mga mensahe o balita. Para hindi maging wit, always use your wit. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Si Nanay gising maaga. Susulsihan ko pang lambat na to. Si Nanay trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si Nanay na malengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si Nanay Lana pahinga. Tahan naman anak. Luto pa ako eh. Kayod sa laot at tahanan, saludo kami sa mangingistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier mga biyan, ang Bulkan Galaon nagliwat nga nagalupok kahapon or particular mga biyan pasado alas 7 kagabi. Ang ining bulkan ay nagapabilin karon sa Alert Level 2. Ang nasambit nga bulkan per Phobox Mabian ang nakarecord sa isa ka moderately explosive eruption na naglawig sang 2 ka minuto. Mayara sang isa ka ash emission event na may kaladugayon nga 71 minuto. Volcanic earthquake nga 14 ka beses. 194 tonelada kada laman ang sulfur dioxide flux. Nag 2,500 metro ang kataason sang iya sining fume. Panugyan karon sang aton sining Phobox nga maghalong sa posible liwat nga paglupok sang nasambit nga bulkan. Ginapanumduman nga ginadumlian sa gihapon ang pagsulod sa 4 ka kilometro o kon 4 kilometer radius permanent danger zone o kon PDZ.
Kag subong man ang pagpalpad sa anuman nga aircraft malapit sa baba sang nasambit iya nga bulkan. Kasunod sang sining paglupok sang bulkan kalaon mga biyan, nagpatuman sang suspension of classes ang pila ka mga lokal nga panguluhan sang Negros Occidental. Kip na diri mga biyan ang La Carlota City na nagpatuman sang suspensyon sang classes sa elementary kag secondary schools, both public and private, sa mga barangay Yobo, Araal kag San Miguel. Samtang ang banwa sang konsyudad sang Himamaylan under Mayor Raymond Tongson ang nag-anunsyo man mga biyan sang suspensyon sang klase sa tanan nga level kag tanan nga bulutuan. Suspendido man ang klase sa Kabangkalan City. Samtang nagpatuman man sang suspensyon sang klase ang Hinigaran. Mga biyan, sa aton sining pagpangalagad, makuha kita sang update direkta mismo sa alkalde sang banwa sang La Castillana, si Mayor Añejo Nicor. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga. Sa sining oras mga biyan, kaupon naton sa piyak nga linya ang alkalde sang banwa sang La Castillana para hibaluon ang epekto sang paglupok sang bulkan kanlaon kagabi. Yari sa aton nga linya si Mayor Añejo Nicor. Mayor, maayong aga gid. Welcome sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Yes sir, good morning Sir GP. No? Ari kita subong nagapadayon sa operation sa aton nga natabo no nga paglupok sang kanlaon sang alas 7 sang gabi. So daw duha gid kadako nga barangay ang naapektuhan gid daw tungod sang asphalt no. Sa iban mga bahin sang banwa sa La Castillana daw hindi gid tanto daw mga light asphalt lang. Pero mayari naman kami diri nga may mga evacuees kami kagabi, mga pulo ka pamilya, pero subong ang nabilin 3 na lang ka pamilya, Sir GP. Ayun. Mayor, na mention mo duha gid ka barangay ang lubos nga naapektuhan sa siniiyang paglupok sang bulkan. Mayor, ano ni nga mga barangay ang imo nga ginatumod? Barangay Sagaan kag Barangay Roblas, amo ganing number 1, number 2 nga barangay diri sa banwa sa La Castillana, Sir GP. Mayor, may nakitaan kami nga mga litrato sa Facebook sa karon nga nagapakita nga madamo sa nga mga asphalt ang nagluntad malapit sa town proper sa nga La Castillana. Confirm lang namon, Mayor, matuod ini nga mga senaryo. Yes, Sir GP, to di na kaya ako gani mismo gina ang legit nagpanguna gid sa flashing operations naton kay para sa safety sang aton pumuluyo kay grabe gid subong ayabok diri sa poblasyon sa sakop sang banwa sang La Castillana no, Sir GP. So ini Mayor, right now padayon pa ni ang pagtupa sa mga abo sa inyo sining town proper. Subong Sir GP do wala na gid man ang harmon na lang gid subong ginatinguan nga ma-flashingan naton ang mga national road kay grabe gid ang yabok kag akon gid gani ginabisuhan ang tanan nga pumuluyo nga magsuksok gid sang face mask kag kung mahimo magstay na lang anay sa Panimalaya as long sige pang operation naton sa aton flashing kag nangayo naman kubulig sa probinsya sa aton mga naglain-lain nga mga
city mayors and municipality and especially sa aton governor no kag sa aton nga congressman nagamamat naman abot ang iban nga mga naglain-lain nga mga fire bureau nga to assess sa aton flushing operations kay daw natabunan gid ang duha ka barangay nga bahin sang La Castellana, Sir JP. Ayun, Mayor, na mention mo man no, from Pulo may 3 pa ka pamilya nagapabilin karon dira sa mga evacuation center. May we know ano ning nga mga lugar, Mayor, ang ila sini ginhalinan? Barangay Sagaan kag sa Piak no may isa ka kamandag no tungod nga nagadikit-dikit ang mga boundary tungod nga may mga pamilya sila Sir JP nga may hapo kag may mga nagamalasakit so immediate rescue na mundayon kag naghatag man ko dayon abiso sa aton nga council sa MDRMO office nga ginpa-cancel ko ang tanan nga levels ang aton nga eskwelahan diri sa Banwas nga La Castellana. Mayor, nahangpan naton ang kabudlay na sa inyo sini nga sitwasyon knowing nagdigad pa nga tinuig no nagasugod sa pag-alboroto ang bulkan kanaon ginlabyan pa kamo iya sang bagyong Tino. Kamusta, Mayor, ang supply kag bondo sang Banwa para sa kinahanglanon sa inyo sini nga pumuluyo? Ati ara mas kagihapon pero gapangita kami pamaagi sa iban nga mga ayun siya sang gobyerno nga hindi niya namon masarangan tungod nga Banwa sang La Castellana municipality lang yang La Castellana. So kaya sang Banwa nga nagabulig man ang aton yang kabalo ka may mga regular kuya subong sa Mount Canlaon nga 68 family kag subong sa Bagyo Tino diri sa Barangay Robles nga wala na gid sang pamilya nga amo pa na sa gihapon ang ginapakaon sang aton nga LGU plus ang bulig sang aton nga DSWD from national to NIR no, or Negros Island region. Nagapasalamat man ko na kung sa diin sige Japon ang ilang bulig diri sa Banwas nga La Castellana. Sa aton sining nga national government, Mayor, ano ang mayor gid nga kinahanglanon naton sa karon nga luyag nga mahatagan gid sang nagaigo nga solusyon? Ating ako lang gid kung sa tutuod lang gid ang akong gid nga main ang amon nga taytay nga amon asa possible way and evacuation center kag ang aton pagid nga mga relocation site nga muna tanin dapat nga makabuhin-buhin sa pagsustenir namon sa pag-cater namon kay kung wala na sila panimala until now ara sila iya subong sa amon nga puder nga kami ang nagapakaon adlaw-adlaw. Ayun, we look forward nga ini nga mga evacuees nga apektado karon no tigayon nga mabuligan sa nga aton sini nga national government kay although may mga inisyal na nga bulig pero sa kadugayon sa ilang nga pagtiner limitado man ang pwede naton mahulag nga budget. Mayor, may we know naman ang plano nga pag-relocate sa nga aton sini nga mga kauturan residing sa permanent danger zone. Anong developments ni Mayor? We heard an information nga may nakita na nga lote ang provincial government. Ang provincial government last 2 weeks ago, ang ginbakal nila nga intended for our 1 to 4 endangered zone. Ginatag nila sa akon ang 8.6 nga hectares. Ako nagpasalamat ko kay Governor Bong Lacson kag kay provincial administrator nga kay Attorney Diaz nga automatically ginatag nila sa Banwas nga La Castellana para makadesisyon kami kung anong dapat na himuon. Kahit may regular gid kami nga 68 family until now nga under sa Canlaon eruption, Sir JP. As we speak, Mayor, ano ning plano sa sining relocation, Mayor? Nasugura na bala ang pagpangita sang pondo kag at the same time pag-coordinate sa aton sining mga national government agencies? Tisubong ako nagapasalamat niya kay by this coming April, May. Magasugod na kami sa patindog sa amon evacuation center sa ginatag nga luti sa atong probinsya. Nagpasalamat man ko sa kay Senador Risa Ontiveros sa ginatag nga 60 million for evacuation center. I see. So evacuation center lang ini Mayor no hindi ni siya iya do kumbaga do permanent housing para sa aton sining nga mga evacuees. Subong gaulat naman kami sa final sa aton disod. Kay damo man ang mabulig ang ginaulat na lang gid ang pagplastar didto kay ready naman ang amon nga site or loti
So gawlat na lang gid kami sang ila confirmation kay siling nila last month ma-start na to sila for road improvement, maplastar na ang 68 family nga mga affected nga sa iya pagkakanlaon, Sir JP. Yun. Mayor, sa mga nagatuyo naman o kung nagaplano nga maghiwat sang donation drive para sa mga apektado sa nga kanlaon eruption dira sa Castillana, paano bala kag ano nga mga bulig ang inyo sini luyag nga babaton? Ati ang need yan namon subong diyan outright need na isang banwa sa Castillana ati ang food kag ang water kati subong affected naman ang aton mga water source tungod sa asupri. So mo kinahanglan namon pero ang Red Cross dugay-dugay nga madulaw naman niya potable water nga para ihatag sa aton mga pumuluyo kay ti kung hindi pa niya magkanay-kanay ang ano sa kanlaon, so maapektuhan gid ang aton mga pumulo, especially nga ara gid sa tiilan sa kanlaon kay hindi nila magamit, hindi nila mainom ang ila tubig, so need naton nga suportaran ang ila kinahanglanon. Mayor, sa Facebook Live kahapon ni Vice Mayor Maymay, na-mention niya nga may ara sang possible grass fire. Confirm na ini Mayor kung ano ang mga nagkalatabo, particularly kung may grass fire gid man sa bahin sang La Castillana. Ti ko lang taon tayo tungod nga kami ang pinakalapit diya sa Mount Canlaon. Sa paglupok diya sa Mount Canlaon ka mga La City, itungod sang init nga mga fire plastic or bato-bato nga gagagmay, siyempre nasunog diya kati base iya ba diya ang 5 kilometers alin sa aton nga mga kakahuyan da o kon sa aton forest, siyempre mga hilamon na da siya sa GP. So may posibilidad diya nga mag-grass fire siya. Ayun. Mayor, lastly na lang ang imo sining panugyan sa mga residente sa La Castillana kag ang pasalig sa aton sining La Castillana government no para sa kinahanglanon sa aton pumuluyo. Sa tanan nga pumuluyo no sa banwa sa La Castillana, not only sa affected nga mga barangays, ang aton lang gid maabiso sa inyo nga hindi lang kita magpanik, hindi lang kita maggusto anay sulod. Ang ako lang gid tani kung pwede makatiner kita sa aton panimalay kag magsuksok face mask for the safety sa aton lawas or for the safety sa aton mga pumuluyo. Ayun, may damo gid nga salamat Mayor Añejo Nicor sa paghahatag sa imo sini nga oras kag subong man latest nga information dira sa inyo sa banwa sang La Castillana. Mayor, for your time and for your words and works para sa bayan, madamo gid nga salamat kag padayon. Sige sir, thank you so much. Kasi pumasaka pa ko sa sagaang, matcheck ko to sa area, sa sitwasyon. Stay safe, good Mayor, and may God bless you always. Yes, Sir JP, thank you so much. Save po ni number mo, sir. Thank you, good Mayor. There you have it mga abyan, si Mayor Añejo Nicor, ang alkalde sa banwa sang La Castillana sa sining nagluntad nga moderate explosive eruption sa bulkan kanlaon kagabi. So ginapasalamatan ginaton si Mayor Añejo Nicor nga sa piyak sang kasakuon o ginhatagan gid sang impormasyon nga mapalabot ang mga latest information sa ila sini iyang banwa. Kag we are praying gid for the safety sa aton sini nga makuturan dito sa La Castillana, especially sa mga kauturan naton residing malapit sa baba sang bulkan kanlaon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 na sa aga. Sa mga kauturan naton nga nagatuyo o kung nagaplano nga magpalabot sa bulig para sa mga residentes sa La Castillana, as mentioned by Mayor Añejo Nicor, welcome ginila ang tanan nga bulig, particularly mga abyan sa mga luyag magpalabot sa pagkaon kag tubig nga nagapabilin nga labing kinahanglanon gid sang mga residente sang banwa sang La Castillana. Subo no nga sa Malawi nga tion ang ini nga banwa ang apektado sa paglupok sa bulkan kanaon kag sa nagligad nga Nobyembre mga biyan ginlabyan pagid sila sang bagyong Tino. Kaya gid naton nga magpalabot sang bulig o para matabangan ang aton nga makuturan sa Negros Occidental. Sa mga kuturan naton again, ginapanugyan gid ang inyong suporta, pangamuyo para sa mga pumuluyo sa La Castillana kag sa iban pa nga mga affected area sa Negros Occidental.
alas 9:39 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, mangingkupod man naton ang Negros Occidental Operations Center with Sir Bryl Larry Senior. Inigagban pa nga impormasyon pagkatapos lamang isang malipot nga pahanumdum. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Ma, tama na. Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Yes, sir. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:41 na sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned, mangingkupod naton sa aton nga pagpangalagad si Sir Bryl Larry Senior, ang Deputy Manager sa Negros Occidental Operations Center, agud hibaloon ang provincial nga monitoring sang naging epekto sang liwat nga pag-alboroto sang bulkan kalaon, particularly ang moderately explosive eruption nga nabalahag kagabi. Good morning, Sir Bryl, and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Yes, good morning Sir JP. Natagpalamat. Yun. Sir Bryce, sa aton sining mga kauturan nga nagahulat-hulat sang update no sa inyo sining opisina. May we know kamusta ang monitoring sa Negros Occidental Operation Center? Yes Sir JP, no, so a total no may naka-record kita a total of 16 ka mga LGUs nato naka-experience gid sang epekto no sang kanlaon volcano eruption. Lakip na dira no ang ashfall kag sulfuric smell, Sir JP. Ayun. Sir Bryl, may we know ano ni nga mga 16 LGUs and may we know kung tanan ini nga mga LGUs na naka-experience gid both the ashfall and ining pagpanimaho sa nga supre. Yes, no. So, Sir JP, ang naka-experience siya ashfall is most gid no naka-experience siya ashfall, pero when it comes to sulfuric smell, Bago City lang gid no ang naka-experience siya sang sulfur smell, including naman Moises Padilla. And for ashfall naman no, dala naman ang sulfur smell, naka-experience siya ashfall Binalbagan, La Carlota, La Castellana, San Carlos, Sinigaran, Isabela, Himamaylan, Pontevedra, Cabancalan, Ilog, Kawayan, Candoni, all the way sa Sipalay, kag Hinubaan, Sir JP, naka-experience siya gid sang ashfall. Sir Bryl, kung ikumpara naton ang numero sa LGUs nga naapektuhan karon iya nga semana, kung di ko magsala, Sir Bryl, mas mataas ini kumpara sa numero sa mga apektado sa nagligad iyang Pebrero 19. Yes, correct Sir JP, mas damo ang count ta subong no sang aton nga affected population compared no sa last nga occurrence sang moderate explosive eruption ni Canlaon. Ayun, Sir Bryl, you mentioned affected population. Aside sa number of LGUs, do you have the number, Sir Bryl, kung pila ka mga residente ang gin-evacuate o kung naapektuhan gid sang sining paglupok sang bulkan Canlaon? Yes, so as of 9 a.m. no, ang aton ding record is ara kita sa a total of 22 families or 79 ka mga individuals ang ara subong sa evacuation center sang La Carlota City kag La Castellana, Sir JP. So far, 2 pa lang ka LGUs man ang nag-conduct sang evacuation as of this time. Ayun. Sir Bryl, do you have the breakdown? Pila ang sa La Carlota kag pila ang sa La Castellana? Sa La Carlota, 12 families or 38 individuals. Sa La Castellana naman, 10 families or 41 ka mga individuals, Sir JP.
Sir Brian, kamusta na ang inyo sining supply, no? Asod-asod ang mga panghangkat gidatubang sa Negros Occidental from the previous nga mga kanlaon eruption to Bagyong Tino. Then we have right now, no, sa sulod sa isa ka bulan, duha ka moderately explosive eruption ang na-record sa aton sining PHIVOLCS dira sa Negros. Bastante pa bala ang bulig sa provincial government of Negros Occidental? Yes, Sir JP, no? So as of this time, no, naka-maintain kami sa gihapon sa red alert status ang amon nga PDRIMC Emergency Operations Center. And aton nga mga response clusters, no, activated man sa gihapon sa Subong, and naka-preposition naman for camp coordination, camp management naton, naka-preposition na food and non-food items, kabilang na daang family kit, hygiene kit, no? And sa ato naman health, no? Actually, isang last nga eruption nato ng aton nga health cluster nag-distribute na, no, sang face masks kag mga face shield kag iban pagid nga mga bulong, no, sa aton nga mga nagkalain-lain nga mga LGUs, Sir JP. Sir, na-interview natin si Mayor Anijo Nicor of La Castillana, kaga na-mention kay ina ni Mayor nga isa sa mga nagapangunagi nga kinahanglanon ang matinlo nga tubig ilimnon. Do we have the opportunity, sir, o kuna resources para mahatagan solusyon ani nga problema sa mga apektado nga lugar? Yes, correct din, Sir JP, no. So total ta di Subong mayari kita di mga water filtration truck ag water tankers. So Subong nga morning nag-deploy na to ang aton isa ka team sang water filtration team naton didto. So pakadto sa La Castillana kay sila gito Subong ang naka-experience gid sang heavy gid or madamol gid nga tupa, no, sang ashfall. So operations naton Subong padayon na to sa La Castillana para sa water distribution sang potable water kag domestic water, Sir JP. Sir, naistoryahan naton ang tuhoy sa evacuee sa the number of LGUs nga naka-record sang ining ashfall and sulfuric smell. May we know pila ka LGUs naman, sir, ang nagpatuman sang class and work suspension? For class suspension, Sir JP, naka-record kita 12 ka mga LGUs, kabilang na diri ang Binalbagan, La Castillana, Isabela, La Carlota, Himamaylan, Murcia, Pontevedra, Hinigaran, Ilog, Candoni, Cabancalan, kag Moises Padilla, no. So all levels ni siya. Some, no, ang iban nga LGUs for specific barangays, and for La Carlota naman elementary and high school lang sa upper barangays nila. Ayun. Ang work suspension niya, sir, may LGUs ba lang nga nagpalabot sa inyo sa impormasyon nga pati trabaho sa gobyerno ang apektado? For work suspension, Sir JP, so far wala pa kami din, no, may nabaton na report or wala pa kami may na-record as of this time. Sir Brian, ano ang panugyan sa aton sining Negros Occidental Operations Center sa tanan nga mga residente? Are we still expecting posible sa masunod naman nga simana mag-alboroto o kon liwat nga maglupok o do nga kasarangan lang ang ining bulkan kanaon? Yes, Sir JP, no. So sa gihapon alert level 2 si Canlaon Volcano, which is increased unrest siya. So meaning ara gid sa gihapon taas gid sa gihapon ang iya volcanic activity, kag according man kay PHIVOLCS possible gid sa gihapon ang occurrence sang mga moderately explosive eruption pareho na natabo sang kagabi kag last week, no. So in behalf man sa aton nga PDRIMC chairperson Honorable Governor Bong Lacson kag sa aton PDRIM officer Miss Irene Bel Plotenia ginapanugyan naton, no, sa aton nga mga publiko ang pagsuksok gid, no, ang importansya gid sang pagsuksok sang mga face mask, face shield kag iban pa gid, no, nga mga protective equipment para maagod nga malikawan nato, no, ang epekto nga dala sining volcanic eruption nato, Sir JP. Ayun, Sir Brian, madamo gid nga salamat sa imo sining nga oras kag impormasyon and for always accommodating us, no, regardless ang kasakuon sang inyo sining nga opisina. For your works and words para sa bayan, Sir Brian, madamo gid nga salamat kag padayon. Thank you, good Sir JP. Keep safe and good morning. Stay safe man, Sir Brian, and God bless. There you have it, mabiyan, si Sir Brian Larry Senyor ang aton sining koneksyon sa Negros Occidental Operations Center kasunod sang sining paglupok sang bulkan kanaon kagabi. So more than pulo ka LGUs mga biyan ang naapektuhan sang sining paglupok sang bulkan kanaon with 22 families ang gin-evacuate
kag 79 veteran ka tawo ang nagbiya anay sa ila sining puluyan kasunod sa liwat nga pag-alboroto sa bulkan. Sa bahin sa Castillana, klarohon tala mga abyan ha, 10 families, 41 individuals ang na-record nga naapektuhan, pero as per interview naton kay na mga abyan sa kay Mayor Anijo Nicor, 3 na lang kapamilya ang nagapabilin sa mga evacuation center. Again, nagapangunang kinahanglanon sa aton sining mga kuturan ang pagkaon kag matinlo nga ilimnon nga tubig. Our provincial government already deployed sang ila sining water filtration team para nga maghatag sang matinlo nga tubig para sa aton nga mga apektadong residente. But if you have extra mga biyano, ginatingwaan gid daw kung abi-abi gid ini sang aton sining mga lukang panguluhan ang inyo manginbulig. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa maabot nga Domingo, Marso 1 maabiyaan, formal na nga magbukas ang Negros Island Regional Athletic Association Meet kag ginalauman ang pagsambuwa sa mga student athletes coming from the various nga munisipalidad, probinsya kag syudad sa Negros Island region. This is the first time nga hiwaton ang Negros Island Region Athletic Association Meet. Kaga uban nato mga biyan ang pagparagbalay sa Bacolod City sa sining 7 kadlaw nga aktibidad. The opening will be held on Sunday, March 1, kag ang closing hiwaton sa adlaw sang Sabado, Marso 7. Philippine Standard Time, alas 9:51 sa aga. Third day man karon sang ASEAN Summit meeting diri sa syudad sang Iloilo. Kag nagapabilin nga wala sang klase sa tanan nga level sa mga bulutuan diri sa syudad. I am referring mga biyan sang face-to-face classes bangod ang aton sining city government ang nagparugya naman iya sa mga bulutuan nga patuman mga abyan o sa blended o kung alternative mode of learning. 9:52 in the morning, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad. Diri na gilamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Pebrero 27, tuig 2026. Sa ngalan na gilamang sang akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.